Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang Condura single door refrigerator. Ito po ay isang inverter. Yan. Itong ating gagawin. Ang problema po ng rep na to ay nung kumuha daw po ng yelo tong ating minamahal na customer ay nasunukit niya yung tubo dito sa bandang evaporator section. So yan. Bali, tatlo yung tama niya. Ayan o. Pero dito sumabog yan sa dalawang to. Ayan. So yan yung ating ayusin. Ang ating gagawin ay kakalasin natin to. Itong evaporator section na to para mai-flushing natin ng maganda kasi sigurado merong tubig na pumasok dyan sa evaporator section niya. Bali yan yung kanyang board. Ito, yung lugar na to. So yan, nabunot na natin. Meron tayo ditong pang cleaning, yung 141B na tinatawag. Bali, ito siya. Ayan. Bali, ito, laman ito, isinaling ko lang siya dito sa buti ng gin. Gamit itong ating DIY na compressor. Yan, gagamitin natin pang flushing muna. Ayan o. Lumalabas doon sa butas, ayun o. Ang daming lumabas na langis o. Ayan o. Langis at tubig, yung lumabas sa kanya. So, dagdagan pa natin. Para sigurado. Putan lang niya yan dyan. Salinan pa natin. Ayan o. Nalinis na. Ayan o. Sumisirit eh. Tinamahan pa tayo. Ayan, malinis na. Wala na yung tubig. Tsaka langis na naghalo. Ayan o. Malinis na. Titiklap yung pintura niya. Ayan o. Ayan. Tuloy linis na yan. Ayan. Tiklap na yung pintura sa pamamagitan ng 41B. Tanggal siya. Hindi natin kailangan initin yan. Dito pa lang sa pamamagitan ng 411 niya ay malilinis natin siya. So yan, dahil nga sa siya ay malinis na, babalawan natin siya ng nitrogen. Gamit yung ating nitrogen, ito yung ating ipapainal sa kanyang pagpuplasing. So yan, bantayan lang natin yung kanyang gauge. Kailangan hindi siya lalampas ng 100. Ayan. Pero ang final. Ayan o. Sana wala nang lalabas o. Malinis na o. Hindi din. Malinis na siya o. Ayan. Maganda yung ating pagkakabanat ng lako stick. Ito yung ginamit natin. Ayan. Lako stick. Ang ginawa ko lang dyan, ininit-init ko. Pagkatapos, saka ako ipinahid nung mainit na. Ayan, natunaw na siya. Ayan. Palalamigin lang natin. Pero para sigurado akong matibay yan, papatungan ko pa ng epoxy yan. So yan, palibasa nga ay natuyo na. Para makasiguro tayo, papatungan pa natin siya ng epoxy steel. Yan, hardens like steel. Maraming beses na akong gumamit nito. Itong epoxy steel na to. Kahit hindi ako maglagay nitong lako stick, ito lang matibay na. Kaya lang sa pagkakataon to, dahil nga gumamit din ako ng lako stick para sigurado ako na hindi sasablay yung trabaho ko, pinasya kong gamitan itong epoxy. So dito natin siya titimplahin. Dito na para hindi na tayo maglilipat. Damihan na natin. So yun o. Ito ganun din. Habang pinapatuyo natin tong ating epoxy nilagay, iset aside muna natin at gagawa naman tayo dito sa kanyang compressor. Titingnan natin tong kanyang compressor kung ano yung status ng kanyang loob, kung siya ba ay may langis pa o kailangan ng palitan. I-inspeksyon natin para sigurado yung ating trabaho. Unutin natin tong lugar na to.
para ma-flushing natin, may labas natin yung kanyang compressor. Yun. Tanggalin natin tong compressor. Ayun. Masyadong masukal. Tabasan natin para tanggal yung dawagan, ika nga sa mga magbubukid. Luminis na. Ayan o. Yung tanggalin natin to para makita natin yung kanyang board. So yan ang kanyang board. I-tornilyo siya rito. Tatanggalin natin yan. Pag natanggal natin yung metal screw, itataas lang natin ganun yan. Ayan o. Iangat lang natin. O yun. Tanggal na siya. Yung kanyang terminal, dito tatanggalin natin dito dahan-dahan. Yun. So kukuha natin ang parameter. Itong itaas, saka itong kaliwa, 9.1. O, dito sa itaas at saka sa kanan ay nakakakuha tayo ng 9.1. Dito 9.1. Ibig sabihin, equal na equal yung kanyang ohms. Sasali natin dito sa ating plastic yung kanyang langis. Titingnan natin kung maganda pa. Yan, puting-puti oh. Ayan oh, halos hindi makita. Sabihin, okay yan. Hindi natin gagalawin yung kanyang langis. So, gamit yung ating nitrogen, ipa-flashing natin itong kanyang suction line. Lalagyan natin siya ng ating 141B. May sinala natin sa bote. Yan. So lalagyan po din natin para malinis na malinis. Yun. Sumirit na sa loob. Sunod naman natin yung kanyang capillary. So yan, dahan-dahan lang ang bukas. Yun, mungat na. Sabihin, lumalabas na yun dun sa loob. So okay na yan, may lumabas na. So okay na yan, malinis na po yung ating system. So dito naman tayo maglalagay sa ating condensing unit. Para ito naman ang ating susunod na lilinisin. Kailangan kasi linis na linis yan. Yan. Bali yan, diretso dito. Bali itong lugar naman na to yung ating lilinisin dahil tapos na tayo dun sa kanyang evaporator section. So lalagyan uli natin. Yun. Sumirit na. Yan o. So dahil nga sa ito yung matigas na, atin siyang ililigtas. Itong ating nitrogen. Lagyan na natin siya ng sabon dito. Yan para nakita natin kung may bubula dyan. So lalagyan natin ng pressure. Mababa lang kasi malakas ang nitrogen eh. Ayan. Ayan o. Tignan natin. So walang nabula. Means na walang sablay yung ating gawa. Perfect na perfect. Ayan o. Ayan. So palibasa yan lugar na yan. Yan. So dito dapat puputok yan sa lugar na yan. So tingnan natin kung may puputok dyan. Yan, may pressure na yan. Tingnan natin dito sa lugar na to kung mayroon. So, ibig sabihin, ayos yung ating gawa. Yan. Ilagyan lang natin ng basahan kasi itong lugar na yan, aluminum. Basahan-basa po yan. Para hindi masira itong ating dugtungan.
So titingnan natin sa salamin natin kung perfect yung ating hinang. Ayan, hanggang palibasa yung okay na. Ililigtis naman natin at titingnan natin kung may lalabas na pressure dun sa baba. So yan, palibasa na po ay may pressure tayo dun sa baba. Ayan, oh, wala siyang leak maging dito. So okay na, sasarado na natin yan. Tingnan natin mabuti, baka may nakakulong maliit eh. Kaya siguraduhin natin. Pinatunog, oh. Ibig sabihin nalabas doon sa kapilyari. Walang bara yung ginawa natin at yan, oh, unti-unti siyang bumababa. So yan po, naikabit na natin. Pag tayo ay nagkakalas ng mga ganito, napakahalaga na mga spacer na yan. Yan, mga spacer yan ang mga nagpapatibay dyan. Kailangan may balik natin yan. Yan, nailagay na rin natin itong kanyang cover sa likod. Yan, nailagay natin yung kanyang face cover. So yan, oh. Walang kasabit-sabit. Okay. Maganda. So, tingnan natin yung pinto. Yun. Ayos. So, bumbahin natin itong kanyang board. Yun. Pigilan natin. So, sabihin wala siyang leak. So, gamit itong ating bagong filter dryer. Itong ating ilalagay. Double seal dyan. Ayan, oh. Kapalan lang natin kasi discharge line yan eh. Kailangan mai-bound din natin ng mabuti yan. Silipin natin kung bandang likuran ni ayos. So hanggang ilalim. So ito ganun din. So ayan, oh. Okay na. So natin kapilyari. So ayan, puproceed tayo ng vacuum. Vacuumin lang natin siya within 10 minutes. Ayan. Nag-initial tayo ng halos 55. So meron tayong 0.7 na 5 PSI. Yan yung ating refrigerant. So obserbahan lang natin. Bumaba pa. So lagyan pa natin. Maganda na yung init ng ating filter. Ayan. So yan, nag-stable na siya sa 10 PSI at hindi na natin dadagdagan yan. Pagka ganyan ang heating, maganda yan. So maglalagay tayo ng tubig. Lagay natin siya dito. So yan. So titingnan natin yung ating ilagay na ice tubig kung tumigas at saka ilang temperature na nakuha niya. Ayun, ayan, tigas na pala. Okay, nakakuha tayo ng -10. So magpipintura tayo. Pipinturahan natin itong ating ginawang pundura. Kinakalog-kalog muna ito bago natin i-spray. Shake lang muna. Ayan. So pipinturahan natin ito, yung ating ginawa. Ayan. So ayun, oh. Biglang nawala na yung ating pinatsian. Tinakpan na natin. Ayan. So dyan po natatapos yung ating isang project na naman. Ayan. Na isang inverter na pundura. Ayan. Ay pong salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at sa mga nagla-like po at mga nagko-comment, marami pong salamat sa inyo. Ang mapagpalang araw po at nawa po ang kapayapaan at ang kasaganaan ng pamumuhay ay palaging ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Marami pong salamat. God bless po.